bunga ng gabewang nabaha sa sementeryo. Bago kami nag-ano dyan, alam na namin maano talaga yung tubig. Oo, malalim talaga. Ano talagang binala ko buhatin nila? Oo, buhatin na. No choice na eh. Uy, parating na namang bagyo. Tuloy daw ang buhay kahit baha, bagamat matumal, para-paraan para matuloy ang negosyo. Sa parlo na ito, wala munang manicure-pedicure. Pag nagpagupit, nakataas ang paa. Diyan lang nakaupo. Pero sa ibang barangay ng Ubando, halos kalahati na lang ng bahay ang makikita. Tanging bangka na lang ang nakakatawid dahil lagpastaw ang baha. Naubos na raw ang relief goods ng munisipyo na lubog din sa baha, kaya hindi na rin makatira ng tulong yung mga nagpaiwan sa kanilang tahanan. Kaya nananawagan pa rin ng tulong ang lokal na pamahalaan dahil sa kakapusan ng relief goods. Daing ng mga residente, hindi raw sana lalalim na gusto ang baha sa bahay nila kung maayos lang ang mga kanal at estero na dumediretso sa ilog. Barado lahat yun. Saka ang ano kasi sa amin, ang ilog sa amin, halos kapantayan ng kalsada. Kaya ang tubig, diretso sa kalsada. Lahat ng drainage system dito ay pinag-drainage. Pero pag ganito kalaki, hindi natin limited ang drainage system dahil ang drainage system ang nakalutong dito mga bahay. Ang pagkasira raw ng may 300 metrong earth dike ang dahilan ng pagtaas pa ng tubig. May 49 million pesos na pondo na raw ito sa DPWH, pero di pa nasisimulaan gawa ng pag-ulan. Sa barangay Acumbato naman sa Valenzuela City, idinaraing ng mga residente ang mga nakatiwangwang na manhole. Nagkusa na raw mga residente na lagyan ng banda ang mga butas, lalo't di raw tanaw ang butas tuwing mataas ang tubig. Yan nga po ang problema namin dahil napag-iwanan nga po ng pagtatakip ng kanal. Nangako naman ng lokal na pamahalaan na aaksyonan ng problema. Sa kasalukuyan, 18 barangay sa Valenzuela City ang idiniklarang under state of calamity. Steve Delisa, nakatuto, 24 oras.